Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan, tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Pilipinas, November 18, 2024. Narito na po ang programang Bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na hitig sa talakayan at puno ng kaalaman. Ang inyong ultimate go-to source ng mapapanahong balita at mga inspiring na kwento mula sa ating masisipag na kapulisan at mga kababayan. Kasama natin ang Police Regional Office 4A para talakayin ang mga maiinit na issue tungkol sa seguridad, katahimikan ng komunidad. Para sa mga updates at kwento, i-follow ang aming social media accounts na nakaplash sa inyong screen: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok at Instagram. Sa ngalan ng 14,000 strong members ng Pro4A sa pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kennedy Lucas at sa aming butihing direktor, Police Brigadier General Restituto Arcangel, isang ligtas at mapayapang araw sa inyong lahat. Kung may nais kayong i-report o isumbong, bukas po ang aming tanggapan para tumulong. Tumawag o mag-text lamang sa isumbong hotline na may numerong 0917-847-5757 o 0919-160-1752 o mag-comment sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Handa kami umalalay para sa inyong kaligtasan. Kaya't huwag nating palampasin, sama-sama nating tuklasin, mag-usap at kumilos para sa mas ligtas at payapang Calabarzon. Kaya huwag nating patagalin, umpisan na natin ang makabuluhang talakayan at tiyak makakapulutan natin ng mahalagang impormasyon. Ako po si Patrolman Mark Lawrence Atencio. At ako naman po si Patrolwoman Rosemary Inamarga Rapiz. At samahan niyo kami dito sa Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Kasama natin ngayon ang makisig na hepe ng Angono Municipal Police Station. Walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Ariel D. Azurin. Sir, magandang araw po at welcome po sa programang UPK Calabarzon. Magandang araw po sa ating mga manonood at sa ating mga kasamahan dito sa studio. At inaasahan po natin na magiging maganda ang talakayan natin upang malaman natin ang peace and security sa bayan ng Angono. Ayun. Bago po namin, sir, simulan ang mga katanungan at mahalagang impormasyon para sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapanood, ay kamusta kayo, sir, at ang ating kasamahan po sa Angono MPS po, sir? Okay lang naman po tayo at ang ating mga pulisan naman sa Angono ay with high moral naman po ang ating mga pulisan at ginagampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkol. Ayan. Hello po sa lahat ng mga taga-Angono MPS at ngayon po hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa, sir. Bago kita tatanungin sa mga accomplishment niyo po, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background or geographical profile ng Angono Rizal, sir? Ang municipality ng Angono ay isang first-class urban municipality at siya ay art capital of the Philippines. Meron siyang 10 barangay at napapaloob siya sa 1st District ng Rizal sa pamuno ni Honorable Jack Duabi. Ang local chief executive natin ay si Honorable Mayor Jeremy Calderon.
na may area ang Angono na 2,300 hectares. Ang populasyon niya ay 130,494 inhabitants as of 2020, and with a registered voter of 73,267. Number of police to population ratio is 1 police is equivalent to 1,632 inhabitants. Ang livelihood po natin sa Angono ay tourism and arts. Ayun. Paano din po ninyo mailarawan ang inyong pamumuno bilang hepe po ng inyong istasyon, sir? Ako bilang leader, I always show a good example sa aking mga subordinate. A father and a brother who is comrade and does not tolerate the wrongdoings of his subordinates. Lagi ko sinisiguro na ang kasama ko ang aking mga tao sa pagpapatrolya at operation. Na alam ko rin kung ang aking mga tao ay may problema pagdating sa personal, pamilya at trabaho, upang masiguro ko ng aking mga pulis sa Angono ay makakapagtrabaho ng maayos. Ayun. Kaya si Sir parang hindi lang talaga siya hepe ng Angono. Parang sabi nga ni Sir, brother and a father na din siya sa ating mga personal dyan sa Angono. At doon po talaga nag-i-start, Sir, yung true leader po, no? Kasi parang yung advice mo pa lang maging isang leader para sa kanila at maging huwaran sa kanila is the best thing na ikaw yung unang titingaliin nila na as an example po, Sir. At yun, Sir, ang next question po natin is paano niyo po tinitiyak na ang lahat ng inyong tauhan ay sumusunod sa mga patakaran at pabantayan ng kapulisan? Gaya na lamang po, Sir, ng policies and programs ng ating Chief PNP patungkol sa no cellphone policy during tour of duty, Sir. Ito ay nire-remind natin sa ating mga tauhan during PICE, no? At lagi nating pinapaalalahanan na ating mga kapulisan na mga direktiba ng higher headquarters, particular sa ating Chief PNP at Regional Director, upang sila ay tumalima dito, tulad na lang ng bawal na paggamit ng cellphone during duty, no? Ang tamang bihis at yung pagpapatrolya ng sincero at maayos sa komunidad, no? Yung pagseserbisyo na may puso. Hindi tayo magsasawang magpaalala sa ating mga kasama na kapulisan sa Angono para sa ikagaganda ng ating pagseserbisyo sa taong bayan. Yun. Ayun nga, sabi ni Sir, pag pinaalala mo sa isang personnel, pag nakalimutan man ito, ipaalala mo lang ulit. Ganun po ang hepe ng Angono MPS po. Sir, ano po ang madalas na krimen na na-encounter nyo, Sir, sa bayan ng Angono? At kamusta naman po ang crime statistic ng Angono MPS, Sir? Sa aking pamuno bilang hepe ng Angono sa aking unang buwan, dahil ako ay na-appoint bilang officer in charge noong October 8. Ang prevalent crime namin ay carnapping. But we also have 2 robberies and 7 theft incidents. 2 carnapping of motor vehicle and 2 carnapping of motorcycles. But itong mga incident po na to ay na-solve na po namin, nahuli po namin ang mga suspects po dyan. No? Isa yan sa pinakamagandang highlight na accomplishment po namin, yung paghuli namin sa carnapper na gumagawa ng pangarnap sa Angono. Ito ay all solved and all cleared cases. Wow. Ayun nga, Sir, no, yung Angono po kasi, Sir, di ba, siya yung isa sa pinakamaliit na municipality po ng Rizal. Pero sa totoo po talaga, yung Angono din po ang one of the most beautiful places po ng Rizal po talaga. Gawa pong ang dami po itong pwedeng puntahan, di ba po, Sir? Kaya yung mga tao dyan po, Sir, parang hindi na po yung organic, parang ang dami na po siyang nakatira na taga-ibang lugar. Gawa po ng, yung Angono po is maganda po siyang tirahan.
bilang one of the most beautiful po dito sa Rizal. Yes. Next question po sir is ano po ang inyong mga estratehiya upang mapanatili ang moral at motivation ng inyong mga tauhan sir? Katulad ng sinabi ko kanina, na continuous ang communication ko sa aking mga kapulisan upang malaman natin kung sino ang may hinanaing, suliranin o problema sa pagpapatupad nila ng kanilang tungkulin. Pati na rin ang kanilang mga problemang personal ay inalam din natin upang mabigyan natin sila ng tamang gabay. Oo, tama naman yun, sir. Bilang pulis, at syempre, tao din po tayo. Minsan, nagkakaroon po tayo ng problema. At nandiyan naman si sir, bilang hepe ng Angono MPS, na napagsasabihan ng mga personnel. At sir, salamat dahil talagang makikita totoong leader kayo sa inyong mga personnel. Sir, patungkol naman po sa inyong accomplishment, sir. Unahin na po natin ang tagumpay at pinagmamalaking operational accomplishment ng Angono MPS, sir. Yes, ang Angono MPS ay may mga operational accomplishment like yung arrest namin ng most wanted person for the month of October alone. We have arrested 10 most wanted person and 9 other wanted persons. And when it comes naman po sa anti-illegal drug campaign ng Angono, we have conducted 8 operations and arrested 16 suspects and recovery of 7.55 grams of shabu or methamphetamine hydrochloride with a street value of 51,340 pesos. On anti-illegal gambling campaign, we have conducted 1 operation and arrested 6 persons. Kasama rin sa operational accomplishment namin yung pagdaraos natin ng Ligtas UNDAS 2024, no? Kung saan minaximize natin ang deployment ng ating mga kapulisan. And so far, wala naman tayo recorded na incident, no, sa loob ng sementeryo na kung saan maraming nag-observe at dumadalaw sa kanilang mahal sa buhay na mga nangabayapa. So, yun lang ang masasabi ko sa aking sa aming operational accomplishment sa Kaya nga po sir, no, kahit ako, nakita ko kung gaano kadaming interview po ni sir, no, undas po, kaliwat kanan po yung interview ni sir. Kahit isang buwan pa lang po, di ba kayo sir sa Angono, pero yung interview ni sir, yun po yung sign kung bakit maraming interview si sir. Gawang si sir kasi napaka-hands-on niya po pagdating sa operational po nila. Si sir, hindi mo siya makikita sa istasyon kasi sumasama po talaga si sir sa labas at sa lahat po ng operation po talagang ginagawa po ng ating mga personnel. Nandun po talaga si sir sa likod po nila at laging nakasubaybay. Di ba po sir? Yes, kailangan talaga nila yun at kailangan makita nila na nasa ground tayo at para mas maayos ang maging supervision natin sa ating mga kasama. Ayun. At